day, there are so many things that we should be grateful for. Alam niyo yung magising lang tayo sa umaga, may food tayo na makakain sa table natin, meron tayong tinitirhan na bahay, meron tayong sinusuot na damit, meron tayong trabaho, and nakakasama natin yung mga loved ones natin. So kahit punong-puno tayo ng problema, we should always learn to say thank you Lord and maging grateful pa rin tayo kasi buhay tayo. And sabi nga, 'di ba, habang may buhay, may pag-asa. Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Kabisado nyo na ang a day in my life. Expect nyo na busy ang araw natin to netizens. And syempre hindi mawawala ang pagluluto ng special meal for my Korean family. Pwedeng Filipino and Korean food. Anyway, ang mga kids tulog pa. Hinahayaan ko silang i-enjoy ang mahabang tulog. Kasi wala pa naman silang pasok sa school. They're still on vacation. Pero may pasok sila sa academy. May nagtanong, required bang pumasok sa academy sa mga kids? Hindi. Nasagot ko na to before. Choice yun and option yun ng mga magulang and ng mga kids. Lalong-lalo na kapag both working ang parents. Kasi after school, walang mag-aalaga and magbabantay sa mga bata. So, for their safety and at the same time, may natututunan sila. So, they send their kids to academies. Yun. Anyway, mag-start na ako sa araw ko by cooking rice. Magsaing tayo. Kumusta tulog nyo to, netizens? And kumusta ang gising nyo? Maganda ba? Maganda yan. Isasangag ko to mamaya. Dapat umaga pa lang daw nakasmile na tayo para happy ang salubong ng araw. So let's all smile to netizens. 1, 2, 3. Ang plastic ng smile na. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Tapos isa pa. 1, 2, 3, kimchi. Ang cute nyo to, netizens. Okay na sinaing. Magliligpit na tayo dito sa kusina. Gising na ang Tuki. Good morning! Ay! Nag-heart. Summer season, so kailangan namin ng ice para sa mga drinks namin. Gawa tayo ng yelo to, netizens. Sa atin sa Pilipinas, no? Ang benta ng yelo. Dati, nung kapanahunan namin, sobrang hit na hit ang yelo kasi madami pang walang ref nun. Nagbibenta kami ng yelo. Ang presyo ng yelo ay piso, 2 piso, 3 piso, mga ganun. Magkano na presyo ng yelo ngayon? Parang hindi na kailangan, no? Kasi lahat may ref na. Magluluto ako ng spam silog.
Yung cheap version ng Spam. Richem. Parsley. Sabi ng to netizens, hindi daw maganda yung non-stick pans. So, sinasuggest na magpalit na ako. I'm taking it into consideration to netizens. Kaya lang kasi, I also need extra budget for that. So, habang hindi pa ako nakakabili ng stainless pots and pans, ito muna yung gagamitin ko. Tsaka kasi, ang gamit namin ay induction. Mahal yung mga pot set for induction. May mga nagsasabi kasi na parang pagdating sa pagkain or sa ibang bagay, namamahalan ako. Pero kapag bumibili ako ng mga gamit para sa sarili ko, okay lang. Anong reaction ko dun? Wala, kasi opinion niyo yun eh. Tsaka alam ko naman, and nakikita naman ng family ko kung paano ko sila alagaan. So, yun yung importante. Ang presko ng hangin na pumapasok sa bahay. Nagbukas ako ng bintana dito sa kusina. Alam nyo ba, palagi talaga akong masaya kapag nag-vlog ako ng A Day in My Life. Kasi I get to spend time with you, to netizens. Nakakatsikahan ko kayo. At the same time, nagiging productive tayo together. Alam niyo yun, parang yun yung pinaka-bonding natin eh. Lagay ko yung natirang itlog. Si Ijun, kailangan talagang kumakain ng almusal sa umaga. Hindi siya sanay. Mas prefer niya yung kanin. Breakfast ni Ijun. Habang kumakain si Ijun, magpapalit ako ng range hood filter. Natumi na eh. Itong filter, nabili ko lang sa Daiso. Magkano? 2,001. 4 sheets na. Tadang! Okay na. Yung isa. Okay na. Magpapalit na ako ng sponge. Panilinis ko na dito sa sink. Daan ng kusina, katatapos ko lang maglinis ng common bathroom. Magsasampay muna ako ng nilaban ko bago ako mag-vacuum. I can feel the heat. Nakapagsampay na ako. Mag-vacuum na ako to netizens. Sasamahan nyo ba ako? Sige na, samahan nyo na ako. Paulit-ulit din naman yung ginagawa nyo, diba? So, pareho tayo. Sobrang init to netizens. Tagaktak na yung pawis ko. Hindi ko na pinakita lahat nung pinagbabacuum ko. Yung sala and kusina lang. Oh, ang init. Pwede na tayo mag-on ng aircon. Hindi na kaya. 냉방 운전을 시작합니다. Meron na kaming lunch. Nagluto ako ng spaghetti kagabi para yun yung lunch namin today.
Ito na yung pinaka-rest time ko. Magtutupi na ako to netizens. May nagtanong, bakit hindi ako nakikipag-collaboration sa ibang mga vloggers, lalo na yung mga nandito sa Korea. Actually, nung bago ako sa vlogging, nag-try naman akong makipag-collaboration. Kaya lang, mas prefer ko na solo na lang. Kasi stress yun eh. Kailangan pag-isipan kung ano yung content na pwedeng gawin together with the other vlogger. Tapos, iisipin mo pa kung magkiklik yung videos na gagawin nyo together. Kaya, in short, ayoko ng stress. So, okay na ako na ako lang and family ko lang. Okay din ako na umiikot yung mundo ko sa sarili ko, sa pamilya ko, sa trabaho, and dun sa small circle of friends ko. And syempre, sa inyo, to netizens. Part kayo ng buhay ko eh. Nagsasawa na ba kayo sa akin? Huwag naman. Sige, habang nakaupo ako, magkwentuhan pa tayo. Meron nag-comment, hindi naniniwala na si Aboji lang ang nagmamanage ng buong farm. Sa maniwala kayo sa hindi. Sa sobrang sipag at lakas ni Aboji, nakakaya niyang i-manage ang farm na mag-isa siya. Except sa busy season, yung pagkakat ng apple fruit, yun lang yung time na kumukuha si Aboji ng part-time workers. The rest nun, siya na lang. Kasi before, si Omoni, meron siyang sarili niyang lingerie shop. So, si Aboji lang talaga yung gumagawa ng lahat sa farm. Kaya dun sa nagsabi na hindi makapaniwala na si Aboji lang, okay lang na hindi ka maniwala. Kasi kami naman yung nakakakita ng hard work ni Aboji. Alam nyo, lagi kong sinasabi kay Aboji na moshiso siya. Kasi mas healthy pa siya kay Alex. Mas malakas pa siya kay Alex. Sa edad niya na 70 plus, na ma-manage niya pa rin yung farm. Tsaka, farm na ang naging buhay ni Aboji. Pag winter nga down na down siya kasi wala siyang ginagawa Walang mga pananim na kailangan niyang alagaan. Hinahanap ng katawan niya yung pagtatrabaho sa farm. Yun yung naging buhay ni Aboji. May social life ba si Aboji? Hindi kasing saya ng social life ni Omoni. Kasi si Omoni, may regular yun na nakikipagkita sa mga amiga niya. Namamasyal sila. Di ba last time, naabutan namin si Aboji mag-isa sa bahay. Si Omoni nga nagsasabi kay Aboji, tama ning pagtatanim Pero sa sobrang sipag ni Aboji, yung buong linggo niya, alam nyo, nakaplano na lahat sa farm. Buti nga, ngayon, nagta-travel na sila ni Omoni abroad. Dati halos ayaw ni Abojing iwan ang farm. Tapos alam nyo ba, maupo lang si Aboji sa sofa, maya-maya ilang segundo lang naghihilik na yan, nakaupo siya ganyan. Sobrang pagod niya. Ang mga farmers naman hindi nagtatrabaho sa kataasan ng araw. Siyempre magkakasakit and mamamatay sila, lalo na yung mga may edad na farmers. Maaga silang gumigising. Tapos, pagdating ng hapon, pag medyo mababa na yung araw, nagtatrabaho ulit sila hanggang magdilim na. Since napag-usapan na natin ang farm, di ba, madaming lupain si Aboji, may nagtanong kung papamanahan ba yung kapatid ni Alex na babae. Long time ago, ang mga panganay na anak na lalaki lang ang tagapagmana. Pero ngayon, nabago na yun. Hinahati na sa mga anak. So, meron mana ang sister-in-law ko. Dalawa lang sila magkapatid eh. Tsaka, anong gagawin ni Alex doon sa mga lupain na yun? Hindi din naiisip ni Alex na ibenta yun someday. Kasi alam niya yung paghihirap ng tatay niya sa lupa na yun. Naglolokohan nga kami ni Alex eh. Baka mauna pa kaming mawala sa mundo.
Sa sobrang lakas and healthy ng mga biyanan ko. Seryoso, grabe. Kasi ang healthy ng mga kinakain nila eh. Sobrang maalaga sa pananim si Abuji. Kasi alam nyo, lagi niyang sinasabi na pagkain ng pamilya. Dapat daw, pag healthy daw ang pagkain, healthy din ang kakain. Oo nga naman. Okay, tapusin ko lang tong tinutupi ko. Lalabas tayo to netizen, samahan niyo ako bumili ng tinapay. Partner ko sa sa spaghetti. Nakalimutan kong dumaan sa bake shop kahapon. Yes, tayo kay Ina. Silipin natin ang ating dalaga. Game time for Ijun. Yak palaso? Paraso. Heart. Big heart. Big heart naman. Please. Love you, my move. Bibili tayo ng tinapay to netizens. At pambahay, OTD. Saglit lang tayo. Iba talaga kapag maaga kang nagigising and bumabangon kasi nasisimulan mo yung trabaho mo ng maaga and matatapos ka ng maaga. Sabi ko ayoko magmadali eh. Pero nagmamadali ako ngayon. Kasi may work ako to netizens. These are from Gentle Monster Londi. Malakas ganda kapag may shades kayo. Feeling ko lang may dating kapag naka-shades ka. Kahit nakapambahay ka or wala kang makeup. Yung mga shades ko, partner sa OOTD and sa bags ko. Nasa sasakyan na lahat. Yun yung box na yun. Tapos nandito. Makipark lang ako saglit sa kalsada. Bawal to. Dapat makaalis ka dito in 10 minutes. After 10 minutes, matitikita na. Let's go. Nandun yung bag ko. Wala namang magnanakaw. Kasi may mga CCTV. May record pa dito sa Korea, yes. Meron. Let's go home. Kainit ko lang yung spaghetti sauce. Ayan. Mag-grate tayo ng cheese. Brunch ko na to. After ko kumain, maliligo na din ako. Tapos na ako. Bilis na, oh. Masarap, hindi masarap. Hindi masarap. Kasi Ina magla-lunch daw together with her friends. Okay, magligpit lang ako. Tapos prepare na ako for work to netizens. Diyan lang kayo. Oops. So, this is the OOTD today to netizens. Let's go na.
Naka-black floral dress tayo. Let's go to work. Hello, Cheon. Read the short story. You say the jaguar. Jaguar. Tapos kailangan ko mag-take ng pictures ng mga students na isa-send sa mga magulang nila. Okay. One-on-one class to with a 3-year-old student. Masaya ba ako sa trabaho ko? Yes. Walang stress. Wala na yung mga teachers dito na medyo iba yung ugali. 여기 좀 시트해줘. Oh, tulungan ko daw siya. Let's color together. Pag nagka-color, yun yung sound. Oh! Walang stress kapag mga kids ang estudyante. Kasi ang cute nila and mahilig talaga ako sa bata. Bye-bye! Apaka-cute na. Teacher is going to teach you a Filipino word. Mabuhay. Okay. Let's say mabuhay, everyone. Mabuhay. It means annyeonghaseyo. It means welcome. Okay. Mabuhay. Very good. So everybody is going to have jelly tomorrow, okay? Let's start with the class. Okay, magklase na ako. Diyan lang kayo to netizens. Samahan niyo na ako, ha? Okay, out na ako sa work. Kailangan ko na umuwi kasi meron akong schedule sa dermatologist today. Para maiba, gawin natin yung get unready with me, no? Tama. Get unready with me. Kasi kailangan bare ang face pag nagpa-derma ka. Papabura din naman nila yung makeup. Let's go home now to netizens. Grabe, napakabait nung bagong estudyante sa academy. Napakabait. Sobrang bait. Kailangan talaga ng mahaba na mas pinahaba pang pasensya. Let's go. Kumusta ang araw niyo sa work, netizens? Stressed pa kayo? Ako okay naman, nakasurvive. Thank you, Lord. Wait. Ay, shucks! Wait lang. Bakit ako papunta sa Yonde Outlet? Pauwi tayo to netizens eh. Ano ba eh? Kaka-vlog ko na wala na sa isip ko. Mag-u-turn na lang ako. Sino bang walang problema sa mundo? Mapapasana all na lang, no? Pero kanya-kanya kasi tayo ng dinadalang problema eh. Merong mabigat, may magaan, and kanya-kanya din tayo ng way how to handle yung mga problems natin eh. Meron talagang mga tao na halos hindi mo makahalata na may pinagdadaanan, no? Ang galing-galing magdala ng problema. Tapos meron namang mga tao na isang kita mo pa lang, alam mo na sobrang bigat na ng dinadala. Alin kayo dun sa dalawa? Yung hindi halata or yung halata? Ako both. Pag hindi ko na talaga kaya, magpa-plaster na sa mukha ko. I'm already home. Magme-merienda muna tayo to netizens. Meron akong nabiling homemade ensaymada, yung mulak. Kain tayo bago ko mag-get unready. Mabilisan lang to. Patagal kasi sa derma. Almost 2 hours. Kaya kailangan ko magmerienda. Strawberry flavor. Para mas bet ko yung may ube. Ito yung box na assorted. Tsaka meron din dong plain. Magkano bili ko sa isang box? Yung special, 18,000 won. Yung original, 15,000 won.
Okay, done ang merienda. Let's get unready with me. These are all, gold rings. Tapos, ang color niya ay rose gold. Ay, first time kong gagawin tong get unready with me. Nakaka-excite din pala, no? Pero kailangan ko magmadali. Kasi, ayokong malate sa appointment ko, okay? Tapos, tanggalin ko na din yung pearl earrings ko. Ang mga accessories ko, same ng color. Pag yellow gold lahat. Pag rose gold lahat. So, lahat ng accessories ko ngayon ay rose gold. Hindi ko natatanggalin yung necklaces ko. So, kailangan natin ng wet wipes. Tanggalin lang natin yung labi. Hindi ako gumagamit ng contact lens. Tapos, ayoko din magpalagay ng fake eyelashes. Kasi, ayoko na mabigat yung dala-dala ko sa mata ko. Tsaka, my eyes are big enough. Pag nagpalagay pa ako ng fake eyelashes, parang mas lalo siyang lalaki. Tapos dito sa Korea, usong-uso yung nagpapacurl ng eyelashes. Have I tried it? Yes, once. And hindi ko siya nagustuhan kasi para akong dilat na dilat. Natural kasi na malaki ang mata ko. Tapos okay naman yung length ng eyelashes ko. So, satisfied ako and contented. Tanggal lang yung foundation, blush on, lipstick, tapos eyeshadow, eyeliner, mascara. So, mabilisan. Wala akong tinatanggal na kung ano-ano pang masyadong anik-anik. Okay. Tapos, after kong ma-wipe out lahat ng makeup, syempre may mga naiwan pa yan. Kailangan ng power ng facial foam. Bago ako mag-wash ng aking face, magtutoothbrush muna ako. Kasi kumain ako ng merienda. Saka nakakahiya naman. Ang gamit naming toothpaste ay Rorobel. Ito yun. Wawa toothpaste. Magkano? Around 30,000 won. 5 tubes na. Okay, wash ako ng hands. Ang gamit kong facial foam ay from Innisfree, yung Bija line nila. Bija Trouble Cleansing Foam. Nahihiya ako sa noo ko kasi malapad. Pero sabi nila kapag malapad daw ang noo, matalino. So, matalino ako. Char! Okay. Oh, tingnan nyo, ang lapad ng noo ko. Wait. Nahihiyain, no? Wait lang. So, sabi sa inyo hindi talaga ako kissable lips eh. Wait nga. Maglagay lang ako ng lipstick. Ayan, para medyo may color yung labi ko. Done ang get unready with me. Babalik ko yung accessories ko. Ito talaga, alam nyo. Ito yung may pangit na side ng cheek ko eh. May acne scars. Okay. We're ready to go to my dermatologist. Let's go to netizens. Ay, ayan ang OOTD ni PMSK today. Matchy-matchy ang bag ko sa sandals ko. Ang lapad talaga ng noo ko. Nahihiya ako sa inyo to, netizens. Alam niyo yung sa pamilya, hindi nawawala yung asaran and tuksuhan. Ikaw nga eh. Parang, ano nga yung tukso sa pagmalapad ang noo? Parang airport? Ganun ba yan? Nag-shades na ako to, netizens. Yan. Oo, diba? Di na halatang Ajuma. Ajuma naman talaga. Magsusumbong nga ako sa inyo to, netizens pala. Naganap ng kakampi, no? Kasi, diba, 39 years old na ako. Tapos, may tumatawag sa akin na matanda. Although, there's nothing wrong with that. Pero, grabe naman sa makatawag ng matanda, diba?
Wala pa akong 40, 39 pa lang. Paano na lang yung may edad na nasa mid-40s, nasa 50s? Anong tawag sa kanila na lang? Tsaka, you're so mean. Bad yun. Grabe ang temperature today. 40 degrees Celsius. Grabe init. Alam nyo, kawawa yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa factories na kalaban talaga yung init. Kasi hindi kaya ng aircon. Kahit may electric fan na din. Pag extreme ang weather, nahihirapan talaga yung mga workers natin. Pag summer and winter. Summer, sobrang init. Winter, sobrang lamig. Pero alam nyo, sabi ng mga Filipino friends ko, mas prefer na daw nila yung winter kaysa sa summer. Hindi ako allowed ipakita lahat ng ginagawa sa akin during my session. Yung pwede ko lang ipakita, yung isi-share ko sa inyo to netizens. Ang design. Full pa. Puro artworks. Front, left, and right shot. Ito ang makeup room. Tapos may mga lockers. And we're ready to go. And ay ang steam. Para na tayong nasa heaven, Charlotte. So after mag-break, laser treatment na. Masakit ba? Yes, masakit. Pero mas masakit ang mga sinasabi ng bashers. Hintayin natin ang aking doctor. While waiting, oh yan, yun yung laser. Dito yung laser room. Doctor, I'm vlogging. Can you say hi? Ang boy. Oh, diba? Oy, grabe yung mukha ko. Oh. Okay. Anyway, tapos na ako dito sa session ko sa dermatologist. Uuwi na tayo. Hindi na ako makakapagluto ng munggo and buttered garlic shrimp tonight. Kasi masakit yung mukha ko. Tsaka pagod na ako. Tomorrow na lang. So, abangan nyo. Magluluto tayo together, ha? Ng Filipino food. Ang dinner namin ni Asian yung natirang ulam na lang namin nasa bahay. Let's go to Netizens. Ay.
hindi na ako nakapagluto ng munggo and butter garlic shrimp kasi today birthday ni Abu G. So I'm gonna show you yung simple celebration namin ng birthday ni Abu G this year. We are complete. Okay, si Alex. Ina and Ijun, you say hi! Papunta kami ngayon sa farm. Ang sister-in-law ko nagpa-reserve sa isang restaurant. Last year, bongga yung naging 70th celebration ni Abu Jen Omoni. This year, ano lang, kami-kami lang. So, to netizens, dyan lang kayo. Dito kami sa Italian restaurant sa Gapyong. Sobrang traffic pa punta ng Seoul. Kaya dito na lang kami sa bandang Gapyong kakain. Yung supposedly na restaurant na pupuntahan namin, hindi na namin mapupunta. Next time na lang. Sobrang traffic talaga. 9 persons kami. Kasama namin si Chagan Omoni and Chagan Abuchi. Dito din kami kumain nung birthday ko, if you could remember. Bumili lang kami ng simple gift for Abuchi. From Lacoste. Yan. Mahilig sa red si Abuchi. So, binilan ko siya ng red polo shirt from Lacoste. Parang naulog mo? Akala namin ito na yung order ni Ina. Ang mahal mo. Yeah, cheese yung mula. Kain tayo ito nito, Zenz. Alioli. Pane pasta. Arrabbiata. Kain tayo. May free service na pineapple kasi birthday ni Abuji. Try natin. Hindi pa hinog yung pinya. Maasim. Uuwi kami sa bahay para mag-blow ng candle si Abuji. Sa pamilya ni Alex, hindi uso yung mag-blow ng cake kung saan ginanap yung birthday celebration. Sa bahay talaga nag-blow ang aking mga biyanan ng candles. Binitbit ko pa naman yung regalo pero sa bahay din pala ibibigay. Kantahan natin ng happy birthday si Abuji. Okay ba yun? Sabi niya, okay. Binake ng sister-in-law ko. Cherry cake. 생신 축하합니다. 사랑하는 우리 아버지. 생일 축하합니다. 네, 아버지. 우리 다 골랐어요. 빨간 거 좋아하는 거 어떻게 알았어? Okay, ito na yung pinaka-celebration ni Abuji. Medyo malaki yung size na nabili namin. Papalit namin from large to medium. Inayos ni Abuji para kapag papalitan maayos daw. Thank you so much sa lahat ng bumati kay Abuji. I hope that you enjoyed watching, and if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Bye everyone!